Hi guys, and welcome back po sa Tarot Page Philippines. Sa video na to, gawin natin ang weekly horoscope para po sa may mga sun, moon, at rising sign na Cancer for October 14 to 20. So kung bago kayo sa channel, please click the subscribe button, bell notification, and palike na rin po ng ating video. Kung hindi niyo po alam kung ano po yung sun, moon, at rising sign nyo, importante kasi po ito, sa dulo po ng video natin, meron po tayong link para dito. Along with that, binigay ko na po yung link din paano po gawin yung wishing spell para matupad yung mga pangarap niyo po sa buhay. So, tandaan po natin yung mga readings there for guidance purposes. May free will po tayo. Use it wisely. At sa mga kailangan po ng private readings or spell works po like prosperity spell, pwede niyo po ako i-message sa aking personal Facebook page. The link is in the description below. And also sa mga guys, this is for guidance purposes use your free will wisely. At kung gusto niyo pong support na lumago ang ating channel, pwede niyo po i-click yung join button sa baba o yung ating thanks button o yung ating you can send donations via Gcash. Maya number is in the bottom of the screen. Kamusta ba ikaw? Cancer. Three of Pentacles. Ako, great. So, pagpasensya lang yung boses ko kasi may sipon ako eh. So, three. Kasi three is a number of expression and communication. So, Pentacles kasi, it's a symbol of earth, anything na mga tungkol sa physical na bagay. Habang co-create, yan. Okay, for the balance, co-create, di ba? So, ano ba yung gustong ipahiwatig sa'yo ng universe right now? Well, andun kasi na mahirap maghanap ng mga taong marunong makiramdam, ha? Mahirap, yung mga tipong ano, gusto natin na magigets sila yung ating pinagdadaanan. Dude, medyo mahirap yon. Because not everyone is capable na umintindi o makiramdam sa pinagdadaanan ng ibang tao. Sabihin lang natin talaga na natural na sa mga tao na we are selfish. Na mas importante sa atin kung ano yung mararamdaman natin, mas importante sa atin kung ano yung pinagdadaanan natin, and rare sa mga tao na isipin nila kung kamusta na ba yung ibang tao. So, I'm sorry to say na yung kino-hope mo na sana may makaintindi, sana may makaramdam, sana na merong ah, yung tipong mag-stop man lang para kamustahin ka, para alam na kung ano yung nasa puso mo, ano yung pinagdadaanan mo. Medyo malabong mangyari 'to, Cancer. Siguro although andun na parang umasa ka sana na ang magiging katuwang mo is yung family mo o yung mga tao na tinuturing mong pamilya. Wala, eh. Talagang andun tayo sa moment na kung saan, every ang pangit ng term, every man for himself. You're asking na sana merong kumbaga yung with the card of co-create na sana merong maging ka-partner ka, not exactly na romantic, pero andoon na kaya niyang maramdaman kung ano yung gustong sabihin. Dude, pasensya na hindi lahat ng tao kasi are sensitive enough para magkaroon ng ganong pag-iisip, para magganon ng para maramdaman kung ano yung gusto mong sabihin. Kasi normal sa sa'tin na yun nga, sarili mo na ang inaasikaso, na unahin natin kung ano yung kailangan natin. Although you're still longing, siguro andun na we just need to further manifest na kailangan mo lang talagang bigyan ng additional, um, time na pagbunuan na kasi ang dami mong trial and error with different people na baka naman na eto, baka maging okey kami o baka eto ano, eh, daming naging ano, eh, failure. So, this is eto yung advice ng cards din sa'yo. Minsan kailangan mo din mag self-reflect. Baka naman
you are doing something o meron kang hindi ginagawa, kaya nauulit at nauulit yung nangyayari sa'yo ngayon. Kaya andoon na parang hindi nagiging maganda yung, um, dating nung mga tao. Kasi andoon na or hindi nagiging maganda yung connection, it's because andoon na baka may mali din sa'yo, baka lang. So, that's why it's also a good practice na magkaroon tayo ng um, yung self-reflection. Yung tipong tignan mo din sa sarili mo, tumingin ka manalamin tayo, check natin baka mamaya meron nga akong ginagawa o meron akong hindi ginagawa. Kaya madalas nag end up sa hindi maganda yung mga connections na bini-build ko. Kaya nag end up sa hindi maganda yung mga pinipilit kong buuing relasyon o yung mga relasyon na meron ako ngayon. So it is also a vital step na bigyan natin ng puwang ang ating sarili regarding it. Ano nga ba yung nagko-cross kasi sa'yo? Four of Pentacles tsaka Orphan. So, Four kasi is about structure. Pentacles about earth, anything na physical. Then Orphan. So you have a feeling na mag-isa ka. You have this notion na wala kang makakampi, wala kang matakbuhan. Minsan kasi, ito yung gusto ko ala ko bigla isang movie na napanood ko. Sabi doon di ko alam kung nagsabi yung lalaki doon o yung babae. Sabi niya, sometimes the things we are looking for are right where we were before. Minsan yung mga bagay na hinahanap natin ay nandun lamang pala kung saan tayo talaga nanggaling din. Minsan kailangan mo talagang balikan yung landas na o yung pinagmulan mo at dun mo makikita. Structure, eh. Andun na yung feel mo na parang yung nagko-cross sa'yo na, mag-isa ka, yun yung term, eh, na naiisip ko lang talaga. Na wala kang katuwang, walang gumagabay sa'yo, walang nagbibigay ng oras para maintindihan kung ano man yang, saloobin mo. Alam mo, Cancer, sometimes ano, eh, may nagsabi sa'kin nun, "Sometimes feelings can lie and they will lie." Minsan yung pakiramdam natin magsisinungaling at madalas magsisinungaling yan. Yun yung challenge sa'yo ngayon ng universe. Papaano mo iangat yung sarili mo above doon sa nararamdaman mo. Papaano mo iaangat yung sarili mo lagpas doon sa iyong pinagdadaanan. Lagpas doon sa sitwasyon na kung saan yun nakikita mo. Minsan sobrang pressure, 'di ba? Parang wala kang mapuntahan, harap, likod, kaliwa't kanan, parang lahat ng pressure nandun. And you know what? May isa pang direksyon na hindi mo tinitignan. That is up and that is down. Up and that is to connect with your creator, to connect doon sa kay God, kung sa angel mo sa universe, and down, and that is yung to ground you. Kumbaga sa isang halaman, kasi mo yung mga unang nabubuwal na halaman, sila yung hindi malalim yung ugat. Sila yung hindi nagkaroon ng malalim na pundasyon. So yun yung part din. What are the things you need to work on yourself? Yung tinatawag to na shadow work. Ano yung mga pains in the past? Ano yung mga traumas? Ano yung mga problems? Ano yung mga issues sa nakaraan na kailangan mong bigyan ng atensyon? Minsan kailangan nating ito yung moment na sinasabi ng cards, kailangan mo din siya harapin, kailangan mo din bigyang pansin. Kailangan mo na andoon na magkaroon ka ng mas malalim na connection dun. Ano ba yung mga bagay na kailangan ko i-heal sa sarili ko? Ano ba yung mga bagay na kailangan kong buksan? Mga tao na kailangan kong patawarin o hingan ng tawad. Ito yun, eh, masakit siyang gawin, I'll be honest. Hindi siya masaya, pero kailangan mong gawin. Bakit? Kasi that is where the healing will start. Andoon yung punto na parang kumbaga sa sugat, bubulat natin talaga 'to.
Kasi hindi puwedeng Band-Aid ng Band-Aid, hindi puwedeng gamot ng gamot. Kailangan andun na may direct approach na lilinisin talaga siya ng todo-todo. It's a painful process, but it is a required and necessary process. Yun yung challenge sa'yo ng universe ngayon. Andoon yung nilalagay ka sa gano'ng sitwasyon na you need to find a way to start addressing, to start healing. Kasi parang ano eh, yung pains of the past mo, ano to eh, para natin pwedeng ilagay siya na hindi ka makaka-move forward hangga't andun yung punto na para kan para 'tong ano, eh, parang chains of the past. Kailangan makalas 'tong mga chains na 'to para in order for you to be able to move forward. Ano ba yung crown ano, desire mo? Magician tsaka chaos and conflict. So, magician kasi kung titignan mo yung original design nito, andoon na lahat ng, um, ano 'to, lahat ng elements nasa harapan niya. So, ibig sabihin lahat ng option nasa harapan niya. Pero na parang gusto mo ng magkaroon ng, kailangan ko ng addition options, kailangan ko magkaroon ng brand new start. Pero andun yung point na with the chaos and conflict na kapag andun na kapag sinisira na ng universe yung or sinusunog na ng universe yung mga bagay na hindi na kailangan o hindi na nagse-serve sa'yo ng proper energy, andoon na natatakot ka na. Andoon na bigla ka ng, um, hindi mo na alam kung papaano parang, "Hala, papaano 'to? Anong gagawin ko?" Bla, bla, bla. Na dun ka na pupunta sa level na yun. So, the universe is actually telling you 'di ba remember yung may verse tayo sa Bible, though sa Psalms chapter 23 yan, eh, kung tama ako. "Though I walk through the valley of the shadow of death, I shall fear no evil." If God is with me, who can be against me? The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? Ang daming verses sa Bible na we could quote right now na nagpapaalala sa'yo na hindi ka mag-isa. That ang katuwang mo in this journey that you have in your life is the Creator itself. Ito na yung moment na you need to also hold on to the hand of the Father. It's a moment na kung saan kailangan mo ng yakapin yung purpose na binibigay sa'yo ng universe. And for you to be able to do that, kailangan mo may mga bagay talagang bibitawan dahil kapag ang isang bagay, kumbaga, if it's not serving your energy anymore, it's time to let go. It's time to relinquish, time ng bitawan. Kumbaga, hindi ka naman siguro, kung baga sa bata, hindi ka naman siguro forever magjo-gerber or magse-cerelac. Kailangan mo mag-evolve sa mga kinakain mo. That's how you're going to have that start na hinahanap mo. Ano ba yung foundation mo? So, meron tayong Nine of Pentacles, tsaka TikTok. Nine kasi, this is the number of, ano siya eh, higher, sacrifice, ayan na, sacrifice, higher level of learning, tungkol din siya sa, ano eh, kaalaman, mga bagong kaalaman. Pentacles, about the physical, lahat ng mga physical na bagay. So, TikTok, of course, this is about the time na kailangan natin. So, ano ba yung gustong ipahiwatig sa'yo, yung foundation mo? Andoon na ano eh, what the cards are saying para sa'yo is andoon na masyado mong kino-constrain yung sarili mo na, "Ay eto dapat ano lang, dapat within this time frame, eto yung ma-achieve ko. Within this time dapat eto yung makuha ko. Dapat sa panahong ito ganito na ako." Kasi yung iba sa inyo, nako-compare kayo, hindi ko alam kung sa kapatid niyo ba 'to o sa mga pinsan, kamag-anak. Masakit talaga ma-compare, let's be honest with that. Kasi hindi nila ina-acknowledge na, "Dude, may iba kang capacity, may iba kang capability." Hindi nila makita 'yun
o hindi nila marespeto yun. And that is a very painful thing. Pero ito yung natutunan ko nun, nung nagwo-work ako nun sa isang corporate company. Nung nag-resign ako kasi, kaya ko nakwento ko sa inyo, na hindi naging maganda yung relasyon namin nung manager ko. Parang lagi niyang hinahanapan ng paraan para mapagod ako. Kumbaga, ending, ah, si bakla, masyadong ngarag. So, I opted to resign and nung tinanong ako nung manager nung HR bakit ako magre-resign, ayun yung natutunan ko, isa lang sagot ko, natutunan ko yung ano yung mga bagay na dapat hindi ko ginagawa sa mga tao. Mga bagay na dapat hindi ko ipaparamdam sa kanila dahil alam kong masakit, alam kong mali, at alam kong hindi tama. Pareho tayo may mga pinagdadaanan sa buhay. Pero andoon yung tanong sa ng universe, paano mo ipoposisyon yung sarili mo para tignan ito? Titignan mo ba 'to bilang isang bagay na masakit lang o titignan mo 'to bilang isang bagay na gagamitin mo para mas makalipad ka ng mas matayog, ng mas mataas, ng mas palaban? It's how you position yourself right now, Cancer, dun tayo magkakatalo-talo na. Ano ba kasi nangyari sa past? Justice, okay, justice and mending. Justice is about connection siya kay Libra. So, Libra, it's the house of marriage. Um, well, di naman kita masisi na parang andun yung punto na you feel that is ang daming mga bagay sa nakaraan na kailangang maayos. Alam mo parang yung mga linyahan natin na hindi mo kasi naiintindihan eh. Okay. So, Cancer, paano maiintindihan kung hindi ka magsasalita? Kumbaga, masakit yung sugat eh. Sabi ng doktor, patingin. Hindi mo maintindihan eh. Ha? Ganun yung situation in the past mo. The universe wants to open your past. Gusto niyang bigyan ng chance na maisaayos 'to. Gustong bigyan ng universe ng chance na katikutin, linisin, at masakit nito bubuhusan ng alcohol yung sugat. Why? Because of the card of the mending. Kaysa na alam mo yun, parang kaysa naman na araw-araw ka na minuminuto ka na ginagambalan ng nakaraan mo, it's time that you face your past. May mga tao kang kailangang kausapin, hingan ng tawad, kung may mga kailangan kang bayarang utang, gawin mo. Huwag mo kumbaga andun yung point na maging proactive ka. Andun na puwedeng yes, puwede kang makarinig ng mga hindi magandang salita, pero let it be. Kasi sa bandang huli ginagawa mo 'to hindi para sa kanila, gagawin mo 'to para sa sarili mo nang makawala ka sa tanikala na nakaraan mo. Ano ba yung future na ikaw? So we have here the High Priestess, tsaka Clean It Up. Cancer hindi ka naman si Virgo na nag-o-overthink. Ba't kailangan may overthink kung ano yung alam mo yun, parang mapupunta ka sa sitwasyon kasi na i-overthink mo, i-overanalyze mo yung mga ganap. Parang, kasi baka ganito, baka ganyan, baka ganire. Cancer, masarap ang baka kapag nilaga, ganyan, kinaldereta. Hindi siya maganda bilang inuugali. Hindi siya maganda na sinasabuhay natin. Hindi siya maganda na nagiging parte ito ng pagdedesisyon natin sa buhay. Yung iba sa inyo mapupunta sa ganong klaseng pag-iisip eh. Then, andoon na you have the option. Tandaan mo na ikaw pa rin ang may control. So, instead na andun yung punto na masyado kang nagfo-focus doon sa negative aspect. Then, sige sabihin natin, kung sakaling mangyari man yun, o anong gagawin mo kung mangyari yun? Kasi mangyayari iba sa inyo, magfo-focus na doon sa negative eh. Ay naku, baka mamaya lait-laitin niya ako, baka basta magsalita. Magsalita niya ako ng hindi maganda. Then okey, dun na iba na yung iba mas stuck na dun. Ang challenge ngayon sa inyo, kung gagawin niya yun, ano yung magiging course of action mo? Pagalit ka ba? Magpapakumbaba ka ba para matapos ang mga bagay-bagay na mas maaga?
Your reaction will help determine the outcome. But at the same time, you have control over your own reaction. Ano ba kasi nangyari sa physical environment mo? So, meron tayong Six of Pentacles tsaka Unfinished Symphony. So, Six kasi harmony. Tapos Pentacles, the Earth, anything na tungkol sa mga physical, Unfinished Symphony. Well, paano natin put into the right words? Well, andun na, if you're fine, andun yung point na you feel that a lot of you in the house of Cancer that financially medyo parang kinakapos. Parang andun yung point na you feel that you are starting over again, na parang hindi nyo alam paano kayo aangat ulit o paano kayo gagalaw o paano nyo bibigyang buhay yung mga bagay na parang gusto ko na kasi dati, unlike dati na hindi ko naman problema kapag kakainin or gusto ko lumabas, hindi ko siya nagiging issue. You know what? Ito yung bilang hindi ko alam kung sa Haggai yata yun sa Bible. May promise dun eh. Sabi dun ni God kay Prophet Haggai, the glory of the former house, the glory of the new house will be greater than the former house. Yung kung gaano karangya, yung pagiging marangya ng bagong bahay ay hihigitan niya yung dating bahay. And how do you do that? You need to cleanse the house. And how do you cleanse the house? That is to go back to the past, fix it. Minsan kasi yun yung nangyayari eh. Sabi ng law of attraction, like attracts like. So kung marami kang utang, i-attract mo din utang. So how do you cancel yung utang? Isa-isahin mo na tapusin. That will alam mo yun, it will cancel it. Na pag nawala na yung mga utang sa buhay mo, hindi na yun hindi na, wala na siyang para kumbaga wala na sa life mo. Hindi na niya i-attract. Kasi di ba sabi nga na, birds of the same feathers flock together. Kapag yung mga tipong may sama ka ng loob sa isang tao, may hindi kayo magandang pagkakaunawaan, pag meron kang ganun, meron kang galit, it will attract more. So doon mo simulan, isa-isahin mo para makawala ka doon nga, doon sa talikalang yun. Para mabigyan mo ng justice, mabigyan mo ng freedom, mabigyan mo ng maging free ka doon sa situation na yun. Maging malaya ka. Illogical kung titignan kasi, ayun, Diyos ko, bakit maglalabas pa ako ng pera? Eh, wala na akong pera. Iba ang concept ng spirituality when it comes to prosperity, kapatid. Siguro yung pinakamagandang verse na isip ko is yung sinabi ni Jesus mismo sa Luke yata yun, na if you give, give, isa lang. It will come back to you. Good measure, press down, shake it together, running over. The measure that you have given will be used for you. 7 times ang balik. Even in the Song of Moses sa Deuteronomy chapter 32 yata yun. Sabi niya, one can take 1,000 to flight, two can take 10,000. Iba ang math in terms ng spirituality. Matindi. Meron pa kay Amos yata yun, sabi niya, sabi ni God kay Amos, plant yourself the wind and reap the whirlwind. Magtanim ka ng hangin. Pero ang kapalit nito, ipo-ipo. Iba. So once you give, once you cancel those debt, once you cancel yung mga galit na yon, may kita mo, magkakaroon ng ibang shift, yung energies mo. And andun na yung mga talikalas na karaan, makakat natin yan. Yung emotional environment is the Empress and between worlds. Si Empress kasi, connected to sa planet na Venus. Now, si Empress na tungkol sa motherhood, tungkol sa beauty, sa love, and andoon na between worlds, nakastuck ka muna kung nasan ka. So, ito yung sinasabi ng universe for you, Cancer. Medyo directive 'to ha, patawarin mo ako sa mga words na gagamitin ko. Tigil-tigilan mo muna maghanap ng pagmamahal at pag-intindi ng ibang tao. Ikaw muna magmahal sa sarili mo at umintindi.
Ito yung mga tanong na kailangan binabato sa'yo eh. 5 years from now, nasan ka? Anong ginagawa mo? Sige, palalain natin. 20 years from now, anong sitwasyon mo? Diyan ka pa rin ba nakatira? May naipon ka ba? May naipundar ka ba? May mga narating ka ba? May naging investments ka ba? Yun yung pinapaalala ng universe sa'yo. Look beyond kung ano yung nakikita mo lang. Look beyond doon sa nangyayari. Lagpasan mo, pagplanuhan mo. Kasi kapag yung tinatawag na long-term goals, kapag meron ka nun, the rest of your plans, aayon yon. The rest ng mga kailangan mong matapos, lulugar yan lahat. At magugulat ka lang na kusa siyang nagiging maayos para sa'yo. Kusa siya na andoon na hindi ka na mahihirapan sa aspetong yun. Medyo ironic lang, pero yung sinabi nga yung kanta yung Greatest Love of All. Ano yung sabi doon? Learning to love yourself, it is the greatest love of all. In a way, totoo. Kasi wala namang, no one can love you eh, better than yourself. Walang ibang makakagawa na mahalin ka sa best ng capacity kung hindi ikaw din. Hmm. Kinakall ka na ng universe. Once you direct everything towards you, andoon na makikita mo yung changes eh. And I am personally yung gustong-gusto ko na makita na mag-a-arise ka na cancer. Gustong-gusto ko na makita na andoon na umaangat ka mula doon sa kinakalagyan mo ngayon. Kasi deserve mo naman, 'di ba? Gustong-gusto ko na makita papaano sisirain mo, puputulin mo yung mga talikala na humahatak sa'yo para hindi ka makaangat, hindi ka makaalpas, hindi ka makapunta doon sa dapat na kinakalagyan. Your hopes and fears. So we have here is the Nine of Cups and Soulmate. Well, yung feeling na natatakot ka, eh naku baka mag-isa lang ako sa buhay. Baka mamaya wala akong maging katuwang, wala akong makasama. Dude, mas iisipin mo pa ba yun sa buhay mo kumpara doon sa kailangan mong marating? Let's be honest, madaling makahanap ng love life. Why? Kasi anytime nandyan yan. Pero investing in yung pabibuild sa sarili, ibang usapan to. Hindi lahat may pagkakataon na maiangat yung sarili nila o maging best version ng sarili nila. Alam mo, okay lang minsan na mag-isa tayo. Actually, sometimes the best things happen when we are alone. Mas marami tayong nagagawa, mas marami tayo na-accomplish, mas marami tayong napupundar iba mas marami pa tayong nase-save kapag mag-isa tayo, eh. Now, the Nine of Cups, you know what, being alone, yung feeling ng being alone is an option. Alam mo ako, mag-isa. Hindi ako mag-isa. Oh, hindi daw siya 'di ba? Nagagalit ang Miguel. Ba't ko daw sinasabi mag-isa ako, eh, kasama ko siya. There's a lot of ways to feel na hindi ka mag-isa. There's a lot of ways. Ano ba yung nasa possible future mo? Three of Swords and Thinker. Sige, ipilit natin yung iba sa inyo na maghanap tayo ng parang katuwang sa buhay o iba sa inyo love life or best friend kung ano mang gusto nyong itawag dyan para ma-justify. With the three, literal, look at the card. Ah, iyan, it's your heart being pierced. Yung puso mo na na tinusok. Yun yung magiging nakikita ko magiging future mo. Huwag muna cancer. Huwag mong madaliin. Sabi nga ni King Solomon there is a time for everything. A season for every activity under the sun. May oras para sa lahat. Huwag nating gawing pilit sa nahinog dahil sa pilit.
ikaw yung magsa-suffer. So kung ngayon alam mo na, well, it's time that you make an exemption. Okay, not yet. Iba yung focus sa energy sa'yo muna. Ito at this as of this reading patapos na ang Pluto retrograde. Isa ka sa mga cardinal signs ka ba? Isa ka sa mga signs na gustong bigyan ng opportunity ng universe para ikaw naman ang maging center ng attraction. Ikaw naman ang tumanggap ng mga kailangan tanggapin mula sa universe. The message of the deities is Neptune, dream, illusion, and a wish to flow. Sabi nila, sometimes you need to flow sa sa universe. Yes, you need to flow kung saan ka dadalhin ng universe. Kasi at the end of the day, ang gusto, isa sa mga verse na naalala ko is, all things work together for good for those who love Him. Tiyatawag ka na, Cancer, flow-flow na tayo. Ang daming gustong ayusin sa'yo ng universe. Ang dami niyang gustong ibigay pero kailangan niya ma-make sure muna na capable ka na tanggapin 'to. Kumbaga hindi naman tayo magbibigay siguro ng martilyo sa isang 3 years old kasi hindi naman niya alam gagawin. You're matured enough. Andoon na gusto ng universe na bigyan ka ng capacity to be in control of your own life. Pero bago niya gawin 'yon, may mga tanikala muna na kailangan tanggalin sa buhay mo. So nawa'y nakatulong po ang reading sa inyo. Tandaan yung mga readings, they're for guidance purposes, so use your free will wisely. At kung bago kayo sa channel, please click the subscribe button, bell notification, and give this video a like. At kung nais nyo pong mag-set ng private reading, pwede nyo pong gawin yon or for spell works like prosperity, pwede nyo po ako i-message sa aking personal Facebook page or personal Facebook account. Yung link po is nasa baba sa description ng video. Sa nais pong tumulong na lumago ang ating channel, pwede nyo pong i-click yung join button sa baba o yung ating thanks button. Sa nais pong mag-donate, you can set via GCash or Maya. The number is on the bottom of the screen. Cancer, maraming salamat sa iyo. God bless, Namaste, Hare Krishna, and blessed be. Naway magkita tayo very soon. Mula po sa Trinidad Benguet, kasama po si Mikay Noodles. Thank you so you have a great day and keep safe. Sana magkita tayo very soon. Goodbye.